Kuya Shane, at pag-uusapan natin yung cambio o yung shifter ng isang automatic. Normally, pag umupo kayo sa automatic, sa may cambio niyan, may makikita kayo dyan na P, yan yung tinatawag na park, yung R as reverse, yung N as neutral, and D as drive o ito yung move forward. So yan yung usual na setup pag kayo ay umupo sa isang automatic. Yan yung makikita ninyong cambio. Now, ano ba yung P? Yung P, okay, dapat nakashift tayo sa P every time na tayo ay mag-on ng sasakyan, mag-o-off ng sasakyan, or kung sakaling mang naka-on yung sasakyan at bababa tayo, kailangan yan laging nasa P. Ang P kasi o yung park, pag nakalagay yan dyan, nakaano yan, meron yan locking mechanism na hindi aabante or aatras ang sasakyan. Pero hindi nyo dapat iasa doon yung pag-abante or pag-atras ng sasakyan. So kailangan meron pa rin naka-engage na handbrake. Okay? So yun yung use ng P. Kumbaga pag-on, pag-off, at kung sakaling bababa tayo na naka-on ng sasakyan, kailangan yan laging nasa park. Okay? Now, yung R. Yung R naman, pag nilagay nyo yan dyan, yan yung pang-reverse. Kumbaga, pang-atras. Ang suggestion ko lang sa inyo, bago kayo umatras, syempre, check nyo rin kung clear ba yung likod ninyo. Okay? Then, yung neutral. Yung neutral naman, ito naman yung magpi-pre-wheel yung gulong ninyo. So, pag nilagay nyo yan dyan, para din siyang park, pero pag nilagay nyo yan dyan, may tendency na umabante or umatras ang sasakyan. Kaya kung maglalagay man kayo sa neutral at kailangan nakahinto, kailangan naka-engage ang handbrake. Okay lang din na ilagay sa neutral kung sakaling ilang minutong stop lang naman at hindi kayo bababa ng sasakyan. Or sa mga time naman na kailangan itowing or kailangan itulak or hilahin ang kotse. So, dapat yan ay nasa neutral. Then, yung drive. Yung drive naman, ito naman yung move forward natin. So, pag nilagay mo yan sa drive, at pag aabante na yan.